Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay at shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Paano naman? Nang makitang lumabas si Yinso, sina Peigo at Piho ang una at pinaka-excited. Pagkatapos ng lahat, para sa kanilang dalawa, ito ang pinakamagandang bagay na kunin ang pagkakataong ito para pagalingin si Han Sanchen. Sa makatuwid, ang resultang ito ay natural na ang pinakamahusay para sa kanilang dalawa. Sina Ivory at Ziching ang unang dalawa. Hindi naman sa wala silang pakialam kay Han Sanchen, pero sobrang excited ang mag-ama doon. Malumanay nang umiti si Yinsu, mabuti o masama ang resulta ng paggamot, hindi ito ang sinabi ng doktor. Hindi ba dapat tanungin natin ang pasyente? Bagamat walang sagot, tinitingnan ang kumpiyansa ng ngiti ni Yanso, kahit papaano, ito ay nagpakita na siya ay nasiyahan sa resulta ng paggamot. Ibig sabihin, dapat maganda ang kalalabasan. Ang dalawang mag-ama at dalawang babae ay hindi napigil ang magtalo, at lahat ay nagmadaling pumasok sa bahay. Gayunpaman, malapit nang umalis, umiling si Yinsu. Sinabi ng VIP na pagkatapos makipag-usap sa napakaraming doktor, siya ay pagod at gusto ng matulog. Sa tingin ko mas mabuting huwag mo siyang istorbohin. Ang ama at anak ni Pei ay nababalisa at gustong puntahan ito, ngunit ang mga salita ni Yinsu ay may katotohanan, lalo na si Peigo, na alam na si Han Sanchen ay pagod at kailangang harapin ang napakaraming doktor. Kung wala siyang sakit, itatapon siya. Dahil gusto na raw niyang magpahinga at maglibot ulit, hindi talaga komportable. Matapos mag-isip ng ilang sandali, tumanggo si Peigo at tumingin kay Ivory, kung gayon, hindi na maginhawa para sa atin na istorbohin ng husto. Kung may mali, tanungin mo lang si Ivory, at gagawin ng pamilya Pei ang kanilang makakaya upang matugunan ang alinman sa iyong mga pangangailangan. Panipi, tumanggo si Ivory, salamat, Master Pei. Pei Hu, nandito na ang baby. Inutusan mo ang mga tao na palakasin ang seguridad sa paligid ng Kafeng Pavilion. Kung may anumang panganib para sa VIP, tatanungin kita. Naiintindihan ko na hiniling ko sa Tiger Team na mag-deploy ng depensa sa atik anumang oras. Bukod dito, ipaalam sa mga lungsod sa lalong madaling panahon, at hayaan silang himukin ang mga doktor na magtipon dito. Bilang karagdagan, maaari mo ring malawak na matanggap ang gamot ng mga Meridian na nagtitipon ng elixir upang matulungan ang VIP na makabawi. Tungkol sa presyo, sabihin sa sino man na ako, ang pamilyang Pei, ay hindi nawawalan ng pera. Oo, pagkatapos nito, itinaas ni Peigo ang kanyang kamay kay Ivory, kung gayon Peigo, patawarin mo muna ako. Tumanggo si Ivory, congrats. Ikinaway ni Peigo ang kanyang malaking kamay at inakay ang lahat ng naruroon na lumabas ng master bedroom courtyard. Mas sinulyapan ni Yanso sina Ivory at Ziking, at tumalikod upang sundan ang pamilyang Pei na umalis. Pagkaalis ng grupo ng mga tao, nagmamadaling bumalik sina Ivory at Ziking sa bahay para makita si Han Sanchen. Nawala ang lahat, tumawa si Han Sanchen. Tumanggo si Ivory at nagmamadaling nagtanong, kumusta ang pakikitungo ng babae kanina? Matutulungan ka ba nito? Oo Kuya Aaron, hindi sinabi ng babae ang resulta, pero tanungin ka namin. Ano ang sasabihin? Tanungin ba natin ang doktor, ngunit ang pasyente, dahil mas alam ng pasyente ang kanyang pisikal na kondisyon. Purple feeling din ang umalangaw-ngaw. Mapait na ngumiti si Han Sanchen, na sinasabi na kung mas maganda ang isang babae, mas walang utak siya. Kung nagkataon, paano niya nakilala ang mga babaeng hindi lang maganda, mas matalino pa sa isa't isa? Hindi inamin ni Yinso ang kanyang tunay na layunin, ni hindi niya ito sinabi. Sa halip, itinapon niya ang problema sa kanyang sarili na may matalinong dahilan.
Ito ay talagang kawili-wili. Okay na ang pakiramdam ko. Tumawa si Han Sanchen. Nang gustong magsalita pa, ni Han Sanchen, sa oras na ito, may mga pagsabog ng katok sa labas ng pinto. Sabay-sabay na nagkatinginan ang tatlong lalaki, at si Ziking ang unang nagsabi, "Sino?" "Anak ako ng pamilya Pei, Peiho." Magalang na sabi ng mga tao sa labas ng bintana. Kumunat ang noo ni Ziking, hindi ba umalis si Prinsipe Pei kasama ang pinuno ng pamilya Pei? Bakit siya bumalik? "Well, I have a secret treasure, which was originally a treasure, pero nabalitaan ko na nasaktan ang VIP, so I reluctantly gave it and present it specially, hoping to help the VIP. Dati, maraming tao na may halong mga mata, kaya natatakot ako na baka ma-inconvenient, kaya so specially ko itong ibinalik at gusto kong ibigay sa VIP ng personal." Naamoy ng lilang pakiramdam ang mga salita at gustong buksan ang pinto, nakatingin kay Han Sanchen. Bahagyang umiling si Han Sanchen. Tumanggaw si Ziking at sinabing, nakatulog na siya. Kukunin ko ang kahit ano sa pinto mamaya. Pero, halatang medyo ayaw ni Peiho. Kung tutusin, kung nagbigay siya ng ganoong kalaking regalo na hindi man lang niya makita ang VIP, hindi ba mawawalan ng saysay? "Young Master, ano pa? Ngunit may isang bagay, dumating ang VIP. Hindi ko alam kung maaari tayong kumain ng magkasama sa gabi. Inutusan ko ang isang tao na maghanda ng ilang mga espesyalidad ng Pei." Tumanggaw si Han Sanchen, at sinabi ni Ziking, "Young Master, kung magsasalita ka, tiyak na mapapahalagahan namin ito. See you in the evening." Nang marinig ito, si Peiho ay tuwang-tuwa. "Well, may ipapadala akong personal na susando sa VIP mamaya." Bagamat hindi niya nakita ang VIP, si Peiho ay nasa mabuting kalooban sa pag-iisip na makipag-inuman kasama ang VIP sa gabi. Hindi niya direktang hinarap ang ani, ngunit mabuti rin na magkaroon ng hindi direktang pagsisikap. Nang makitang umalis si Peiho, walang magawa si Han Sanchen na umiling. Hindi ko alam kung bakit sabik na sabik siyang makita ang sarili niya. Minsan, mas mabuting hindi nakakakita kesa makakita. Kahit papaano, sa kasong ito, si Peiho ay walang gagawin tungkol dito, ngunit kapag nakilala na niya ang sarili niyang mukha, natatakot ako na hindi na siya matatahimik mula ngayon. Magiliw na ngumiti si Han Sanchen, tumingin sa dalawang babae, at pagkatapos ay sinabi sa kanila ang lahat ng nangyari kay Peiho sa banal na lupain ng Kirin. Kahit nasa lupain ng demonyo, napakasama na ang mga tao ng pamilya Pei ay naghahabol at pumapatay, na lahat ay ipinaliwanag sa dalawang babae. Matapos marinig ang mga salitang ito, agad na sumimangot si Ivory, "Gusto mo bang pumunta sa hapunan? Ang Prinsipe Pei na ito ay may ganoong salungatan sa iyo, kung pupunta ka. Wala ba si Peigu?" Tumawa si Han Sanchen at sinabing, hindi ba patay na ang kanyang ama? Paano siya makikigulo? At saka, nakarating kami sa bahay ni Pei. Since inimbitahan kami ng host, paano kaming hindi pupunta ng mga bisita? Ewan ko ba, akala ko sobrang yabang namin at walang pakialam sa iba. Ang momentum ng pamilya Pei ay nasa tabi ng lungsod. Natural na kapakipakinabang at hindi nakakapinsala para kay Han Sanchen na makipagkaibigan sa kanila. Bukod dito, sa simula ng digmaan, si Han Sanchen ay walang mapagpipilian. Tinulungan ng pamilya Pei ang kanilang sarili sa kritikal na sandali. Anuman ang kanilang layunin, ito ay isang katotohanan. Dahil nangako silang makikipagtulungan sa kanila, natural na pumunta sila kay Jin Cheng. Tumanggaw si Ivory, "Totoo iyan. May pahinga ako." Sinabi ni Han Sanchen, na nakatingin kay Ivory, "Kung wala kang gagawin, maaari mong isama si Ziking para mamasyal. Ang lugar ng Pei ay isa ring lokal na kaugalian. Para sa akin, matigas ang aking katawan, at hindi ko pa naabot ang punto ng pangangailangan ng isang tao na magpapakain sa akin." Nang marinig ang mga salita ni Han Sanchen, ngumiti si Ivory. Alam niyang nag-aalala si Han Sanchen sa kanyang sarili. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, tumanggaw si Ivory, "Well, lumabas na tayo at magpahinga ng mabuti." Tumanggaw si Aaron, itinuro ang kanyang mukha, at sinenyasan si Ivory na halikan ang palm. Bahagyang namumula ang mukha ni Su Yingxia, at narito pa rin ang lilang pakiramdam. Kahit na walang alam si Ziking tungkol dito, alam pa rin niya ito at bahagyang bumangon, "Welcome Ate Zia, hihintayin kita sa labas ng pinto."
Pagkatapos noon, mabilis na lumabas ng kwarto si Ziking. Sinamantala ni Ivory ang puwang na ito at mabilis na tumakbo palayo matapos i-skim ang tubig. Huni ang bibig ni Han Sanchen. Bagamat may kulang, ito ay mas mabuti kaysa wala. Ipikit ng bahagya ang iyong mga mata at magpahinga. Sa hapon, abala na ang mansyon ng pamilya Pei. Ang mga katulong ay abala sa pagdedekorasyon sa mansyon at sa paghahanda para sa hapunan, at ang mga dignitaryo sa mansyon ay hindi walang ginagawa. Ang mga lalaki ay natural na nagbibihis at nag-aahit, habang ang mga babae ay nagsusuot ng pink na makeup at sinusubukan ang kanilang makakaya upang ipakita ang kanilang makakaya. Ang pinuno ng pamilya Pei ay nag-utos na ngayong gabi ay isang mahalagang sandali para sa pamilya Pei upang magpista. Ang panauhin na ito ay hindi maliit, bata at may pag-asa, kaya lahat sa pamilya Pei ay dapat magbihis at dumalo. Ang mga kababaihan ay ang pinakamapagkompetensya. Dahil ang 7 prinsesa, na dati ay hindi gaanong pinahahalagahan sa nakaraan, ay pinangalanan ng may-ari ng pamilyang Pei ngayon. Ang 7 prinsesa ay dapat na maingat na piliin at bihisan. Inilagay pa nila ang bahay kayamanan ng pamilya Pei ng malawakan para sa pagpili, para lang gawin ang 7 prinsesa ng pamilyang Pei na ipakita ang pinakamagandang estado sa oras na iyon. Ang mga kabataang babae ng pamilya Pei ay likas na mga tao. Mula sa puntong ito, makikita natin ang ilang mga pahiwatig. Kahit na ang tiyak na katotohanan ay hindi alam, ito ay palaging tama upang gumuhit ng mga lang sa parehong paraan. Sa makatuwid, ang mga kababaihan ay gumugugol ng buong hapon sa paggawa ng kanilang sariling pampaganda. Sa wakas, dumating na ang gabi. Sa makukulay na parol na nagsisindihan sa mansyon at unti-unting tumunog ang musika, nagsimula na ang hapunan ng pamilya Pei ngayong gabi. Nagpadala si Peiho ng napakagandang motorcade sa Kafeng Pavilion para salubungin ang mga tao. Bilang may-ari ng bahay, personal na pinangunahan ni Peigo ang mga anak ng pamilya Pei na tumayo sa harap ng gate ng tirahan ng pamilya Pei at matiyagang naghintay. Sa harap ng Kafeng Pavilion, dahan-dahan ding inilabas ni Han Sanchen ang 2 babae. Nang makita ng 2 babae ni Ivory ang kotse na nakaparada sa harap ng pinto, hindi nila maiwasang mapang-anga. Anong klaseng sasakyan ta? Ito ay malinaw na 3 movable gold. Maliban na ang mga gulong ay nakabalot sa ilang espesyal na malambot na material, ang kotse ay gawa sa ginto, na nakasisilaw kahit sa ilalim ng liwanag ng gabi. Masyado bang exaggerated ito? Bahagyang sabi ni Ivory. Litong-lito si Ziking kaya hindi man lang siya makapagsalita. Nakakita na siya ng mayayamang tao, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita niya silang ganito. Si Han Sanchen ay nagbigay ng isang mapait na ngiti, tumingin kay Ivory at nakangiting sinabi, usually, masyado pa akong low-key. Natatakot akong hindi ko maabot ang ganitong taas sa buhay ko. Biglang paakay na ang 3 tao sa boss, ngunit mabilis na sinugod ng katulong ang 3 tao at tinakpan ang kanilang mga paa ng carpet na gawa sa pang-itaas na balahibo. Ang pakiramdam na iyon ay tulad ng pagtapak sa isang carpet na gawa sa mink coat sa lupa. Hindi mataas ang detalyeng ito. 3 kilalang bisita, mangyaring sumakay sa bus. Sa pagtatapos ng pag-uusap, ang mga katulong ay sama-samang yumoko at lubos na gumagalang. Nagkatinginan ang 3 at sunod-sunod na sumakay sa golden car. Pagkatapos nito, habang sumisigaw ang katulong na magsimula, ang motorcade ay lumakad ng mabagal, at ang salute team na sumusunod sa kotse ay angkop din na nagwiwisik ng mga bulaklak at nagpatugtog ng musika, na pumuno sa kapaligiran at pinilit ang gra para sa isang sandali. Pagkalipas ng 12-12 minuto, malapit na ang koponan sa Peifu. Napatingin ako sa dahan-daang paparating na koponan, anabangan ko ito. Si Peigo at ang iba pa, na matagal nang naghihintay, ay nasa isang flash ng espiritu, na may ngiti sa kanilang mga mukha. Dumating ang VIP. Sa muling pagsigaw ng mga katulong, dahan-daang huminto ang motorcade. Pinamunuan ni Peigo ang pamilya Pei pataas at pababa upang salubungin ang mga kilalang bisita. Si Peigo ay nasa mabuting kalooban at malakas na sinabi sa kotse. Mabait talaga si Master Pei. Ang ganyang courtesy talaga nakaka-flatter kay Han. Sa loob ng sasakyan, kasabay din ang pagtawa. Pagkatapos, isa-isang binuksan ng 3 sasakyan ang kanilang mga kurtina at dahan-daang lumabas. Nang makita nila ang 3 tao, nagulat ang pamilya Pei. Kasabay nito, sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit sila nagbihis ng mabuti.
Ito ang tatlong tao sa beauty ceiling. Ang dalawang babae ay kasing ganda ng mga immortal, at bawat isa ay may kanya-kanyang natatanging ugali, at ang lalaki ay marangal at bayani rin. Bagamat ito ay ang unang pakikipag-ugnay, ang kanyang ugali ay lubhang pambihira, kaya't maraming mga babaeng Pei sa eksena ang labis na naantig. Ang ikapitong prinsesa ng pamilya Pei ay nanatili sa pinangyarihan. Bagamat alam niyang may layunin ang kanyang ama na magdamit ng pampaganda, hindi niya akalain na ang kahulugang ito ay ginamit kay Han Sanchen. Pagkatapos ng lahat, ang paglalakbay ng aking ama ay upang salakayin ang lungsod at Han Sanchen. Paano niya naisip na sa isang iglap, ang kaaway ay naging panauhin sa upuan ng aking ama. Ngunit sa pag-iisip, tila naiintindihan niya na dapat nakita ng kanyang ama ang kakayahan ni Han Sanchen. Natural, pinag-isipan niyang mabuti ang kanyang sinabi at sa wakas ay inaprubahan ang pahayag na ito. No wonder after his father came back, halatang doble pa sa dati ang ugali niya sa sarili niya. Tuwang-tuwa siyang makitang muli si Han Sanchen. Ngunit kung ang isang tao ay masaya, nangangahulugan ito na ang isang tao ay hindi magiging masaya. Hindi bababasa, ang ngiti sa mukha ni Peiho sa oras na ito ay tumigas na, tulad ng matinding malamig na taglamig. Peiho ay ganap na petrified sa lugar. Hindi niya naiintindihan, at hindi niya naiintindihan, paano. Paanong si Han Sanchen, ang panauhing pandangal ng kanyang pamilyang Pei. Ito ang aking fucking enemy, at ito ang uri ng kaaway na hindi ko makapaghintay na patayin. Magpadala man ng tropa ang tatay ko sa pagkakataong ito, kinakalaban niya ang sarili niyang kaaway. Paano? Paano sa isang kisap mata, naging VIP ng pamilya Pei ang lalaking ito? Pare, bakit? Bakit nandito ang lalaking ito? Sa pagmuni-muni, nagmamadaling tumingin si Peiho kay Peigo, ang taong ito ay si Han Sanchen, siya ang ating kaaway, siya. Inagaw ba niya ang ating VIP? Halika, halika na, sigaw ni Peiho, at agad na nagtipon dito ang mga bantay. Gayunpaman, galit na umungo si Peigo sa oras na ito, bumalik ka. Si Han Sanchen ang VIP ng aking pamilyang Pei. Sino ang nang-ahas na hawakan siya? Ilang ulo mayroon ka? Ano? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!